Well, we are very grateful to the President na yun nga, at least ang critical namin ngayon yung roads eh. And right now, there are roads undergoing construction. Yung pier namin, ayos na. Ngayon yung airport namin, kailangan may rehabilitation. So, kung masuportan kami ng Presidente sa construction ng mga roads, yung access ngayon sa mga tourist area will become easier. And eventually, we will reach that place. We are very confident makakarating kami doon. At dito ngayon ay sa tulong ng ating mahal na Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, nakikita natin na talagang ginagawa na ang mga kalsada namin. Ang aming port na pinupuntahan ng barko galing sa Manila at galing sa iba't ibang lugar sa Batangas ay maganda na rin, at yan din ay sa tulong ng ating mahal na Pangulo. At yung iba't ibang mga tanawin dito, yung mga kalsada papunta doon ay pinapagawa na at pinapaganda. At lahat, halos pati ang aming mga eskwelahan, ang aming mga beautification projects, lahat yan ay tinutuunan ng pansin dahil talagang kailangan yan para maitaas ang antas ng turismo dito sa Occidental Mindoro, lalong-lalo na sa Isla ng Lubang. Lalo pang nakilala ang Isla ng Lubang dahil sa Japanese straggler na natagpuan doon noong dekada 60. Mahigit 30 taong nagtago sa kagubatan at mga kuweba ng Lubang si Second Lieutenant Hiroo Onada, isang Japanese Army Intelligence Officer. Ang Lubang ay sumikat noong 1970s dahil sa paglabas ni Mr. Hiroo Onoda, ang huling Japanese straggler na nakita after the war. 30 years na nagtago sa kagubatan ng Lubang at Look ang straggler na si Mr. Onoda. At after 30 years lang siya lumabas. Pag nakita mo ito, lilimiin mo ang storya ni Mr. Onoda. Sa 30 taong nagtatago siya sa kagubatan at kalikasan ng Lubang, hindi siya nagkasakit. Ang ibig sabihin, walang malaria dito, walang ibang sakit na makukuha ang mga pupunta dito dahil malinis ang kapaligiran, ang mga ilog at mga batis namin ay napakalinis at napakaganda. Yun nga ang very unique sa Lubang. Alam mo, yung mga beautiful beaches, forests, diving sites, all over the Philippines you can find that eh. But in Lubang, there's something very unique and distinct. And that is the Onoda Trail. We are the only one that has that. And that is what we are developing. Alam mo yung Onoda Trail, yan ang plague ni Onoda when he stayed there for 33 years. And, you know, everybody is concerned na gusto nila makita yan and they want to walk the trail. So, that will be one of the main emphasis ng Lubang, yung Onoda Trail na yan. Lalo na yung mga, especially mga young Japanese. Talagang excited sila sa mga ganyan. Ang tahimik at atraktibong bayan ng Lubang ay patuloy na nagpupunyagi na itaas ang antas ng kabuhayan ng mga mamamayan doon sa pamamagitan ng mga programang tutugon sa kanilang kagalingan. Turismo at pagkilos ng sama-sama ang susi sa kaunlaran sa Isla ng Lubang. Ang main thrust ng Lubang ngayon is really to make it a tourism island. Yan ang potential ng Lubang, and that is the direction we are going to. And dyan nandyan ang hope ng Lubang. Sa amin pong mga mahal na kababayan dito po sa Lubang, po ay talagang nagmamalaki sa ganda ng Lubang. Ipinagmamalaki ko rin po ang mga mamamayan na nananatiling nag-aalaga sa tradisyon, nag-aalaga sa kalikasan, nag-aalaga doon sa mga kultura na hindi po kailanman papayagang mawala dito sa Lubang. Lagi po nating sinasabi na ang bayan at ang Isla ng Lubang, kasama na po ang Look dyan, ay isang matahimik, magandang lugar. Ito po ang isa sa pinakantahimik na lugar sa buong Pilipinas. At sana po ipagpatuloy natin ang ating pagkakaisa, ipagpatuloy po natin ang ating pagmamahal sa ating kalikasan dahil diyan po nakasalalay ang magandang kinabukasan. Maraming salamat po. Sana'y marami kayong natutunan sa episode namin ngayong araw. Patuloy na manood ng The Working President para sa mga karagdagang kaalaman sa mga programa ng pamahalaan para sa kaunlaran ng ating bayan. Ako po ang inyong lingkod, Jolina Magdangal. Magandang araw po sa inyong lahat.